Itong mag-asawang Diskaya, yung Diskaya family, na mayroong siyam na mga kontraktor na sangkot sa flood control scam, aba, ay nagmamalaki pa. Akala mo naman napakalaking kawalan nila kapag sila ay hindi nakipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure Investigation. Ay akalain mo'y kahapon po ay inamin ng pamilya at ng kanyang abogado na hindi na daw po sila makikipag-coordinate sa ICI. Nagmalaki pa. Ito po ay matapos lumabas yung balita na sinasabi ni former Secretary Singson na member ng komisyon na itong mga kontraktor, district engineer at iba pa na umamin na talagang sila ay kasapakat dyan sa anomalyang yan, ay hindi raw dapat maging state witness. Yan po ang sinabi ni Singson sa kanyang personal na pananaw. Ayun po ang dahilan eh. Ito palang grupo ni Diskaya, yung maasa na bigyan sila ng VIP treatment, gawing state witness, ay nagkakamali kayo. Kayo ay kasama sa mga principal. Kayo kasama sa pwedeng mastermind ng graft in corruption na umabot ng bilyon-bilyon mula ng 2016 hanggang ngayong 2025. Ano ba yung nadiskubre ng pamahalaan? Bilyon-bilyon ang inyong problema. Sabi ng DPWS, dapat magbayad kayo ng more or less 300 bilyon sa inyong paglabag sa inyong mga kontratang pinasok sa gobyerno. Tapos sabi ng BIR, 7.1 billion tax evasion ang inyong kinakarap. Kinumpis ka na ang inyong mga kotse, hinold na ang inyong mga kayamanan sa mga bangko, pati ang inyong mga property. Tapos ngayon nagmamalaki pa kayo, hindi makikipag-ugnayan. Sa tingin ko po at ng channel na ito, para sa kaalaman ng taong bayan, kayo ang may kailangan, hindi ang gobyerno. Inap na yung inyong mga sinumpaang salaysay na kayo ay madidiin at nagdidiin ng mga tinatawag na proponent ng project at kung paano nyo pinagparti-partihan ang daan-daang milyon o bilyon o trilyon ng mamamayang Pilipino. Kung sino man ang nag-advise na abogado nitong si Diskaya, baka advice ito ng abogado at senador, delikado yan. Hindi po kawalan. Ako nga from day one sinabi ko hindi dapat sinasailalim sa witness protection program ang mga ito ng DOJ kasi ginagastosan pa natin. Gusto yata nila hindi lang witness protection program, gusto nila state witness pa . Ano kayo, hilo? Matapos nyong abusuhin dahil sa inyong pag-amin sa mamamayang Pilipino yung pera, tapos ngayon gusto nyo VIP pa kayo, state witness. Pag state witness ho kasi sagradong may bodyguard dyan, protektado ng gobyerno, mali. Ang dapat proteksyonan ng gobyerno ay ang nag-iimbestiga at ang mga prosecutor na uusig sa mga taong ito na sangkot sa scam. Politiko, kontraktor at mga engineer ng DPWS at iba pa na mayroong kinalaman. Iyan ang dapat ikulong, parusahan. Hindi kayo dapat nagmamalaki na dahil kayo ay hindi nyo nakuha ang gusto nyo, hindi na kayo makikipag-ugnayan, mas okay. Tuloy-tuloy na yan. Dapat i-file na talaga ang mga kaso. Katunayan, kasama kayo sa unang kakasuhan ng ombudsman kasi na-evaluate na ng DOJ ang inyong mga sinumpaang salaysay at mga pananagutan. Kaya kasama kayo. Kung sino man ang nag-advise sa mga Diskaya dito sa pagmamalaking ito na kayo pa yung sa halip na makipag-ugnayan sa pamahalaan para lumabas ang totoo, kayo pa yung tumatanggi ngayon. Hindi kayo VIP. Akusado kayo. Napakalaki ng inyong kasalanan sa bayan. Dapat talagang makulong kayo ng habang buhay sa aking personal na pananaw kung mapapatunayan dyan sa anti-graft law at saka iba pang mga batas. Dahil grabe ang inyong pagpapasasa. Nga po ang masaklap dito sa mga Diskaya. Hindi nila matanggap, hindi nila maamin sa kanilang sarili na sila ay gumawa ng napakalaking krimen. Kaya kailangan talaga na sila ay magbayad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Lahat ng kayamanan na meron sila ngayon, lahat po galing sa pakikipagsabwatan sa mga kurakot. Inamin naman nila na sila ay nakipagkaisa at nagbabayad ng napakalaking halaga. Advance pa nga di ba? Para makakuha lamang ng proyekto. So yung bid rigging na kaso nila at yung
pagbabayad sa mga kurakot para makakuha ng mga napakalalaking mga proyekto, lalo na noong panahon ni Digong, na kung saan sila ang namayagpag at sila ang number 1 na kontraktor ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Mindanao nakarating sila. Di ba't nakipagkaisa pa nga sila diyan sa kumpanya ng CLTG. Parang pangalan ng di ba, ng senador. CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nakipagkaisa pa nga sila dyan eh. At sila po ay nakakuha ng napakaraming proyekto sa Davao dahil po sa pakikipagkaisa nila dyan. Pakikipag-partner nila dyan sa CLTG. Na matunog, na alam naman, at hayag naman eh. Alam nyo, yun ang masaklap eh. Hayag naman. Alam naman lahat halos ng mga nakakaintindi dito sa issue na ito kung kanino yang CLTG Builders. Alam naman yan lahat eh. Kay Bongo yan. Imposible naman hindi. Ikaw ba, magpapangalan ka ba ng kumpanya na hindi mo pangalan? Yung kumbaga, yung CLTG, ipapangalan mo, tapos sasabihin mo hindi sa'yo yan. Ipapangalan ng tatay ni Bongo, CLTG, acronym ng pangalan na CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go, kung kanino yan. Alam naman lahat ng mga tao kung kanino yan eh. Kaya lang, syempre, di ba, ito nga po ang masaklap. Kapag ang mga Duterte noon ang may makaalam o meron silang malaman man lang na mga sinasabing drugista, adik, malaman pa lang, ginugurgur na. Ngayon, si Bongo ang gusto due process at wag daw ilihis ang investigasyon. Samantalang alam naman nating lahat, diba, na ang CLTG, sige na, kunwari lang, hindi talaga kay Bongo yan. Pero nakakuha po ng napakaraming proyekto, bilyon-bilyon. At nakipag-partner pa sa mga diskaya. Tapos ngayon, ang tinatakbo ng investigasyon papunta kay Bongo. Ang pagkakaroon ng interest, conflict of interest, dito po sa mga flood control projects. Yung sasabihin ni Bongo, siya mismo ang magiging complainant, siya mismo magkakaso sa pamilya niya o kapamilya niya kapag nasangkot sa corruption. Malaking katarantaduhan yun. Yun yung hindi mo kaano-ano na kriminal na si Digong, pinagtatanggol mo. Grabe ang pagtatanggol mo. Hindi mo kaano-ano yan. Tuta ka lang yan. Tapos paniniwalaan mo kami. Paniniwalain mo kami. Gusto mo maniwala kami. Na kapag ang pamilya mo sangkot sa korupsyon, kasama ang mga diskaya, ikaw mismo ang magiging complainant. Ikaw ang magkakaso? Ito po yung video. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin nyo po yung dapat tumbukin. Hanapin nyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Hindi ko po kilala. Hanapin daw yung totoong buhaya. Hanapin daw yung talagang mastermind.
baka pinapatungkulan nitong si Bongo ay si Saldico. Hanapin daw. O baka pinapatungkulan nito si Martin Romualdez. Kasi yan din ang tinuturo ni Magalong. Sinabi ni Magalong yan na sana daw mapakulong daw si House Speaker Martin Romualdez. Sana daw mapakulong din, sabi din ni Chis Escudero. Eto daw si Martin Romualdez ang may script nitong mga sinasabing pambabato daw sa kanila ng issue. Script daw ito ni Speaker Martin Romualdez. Kaya lang po. Kaya lang, ito lang, mayroon tayong kaya lang eh. Paano kung ang ebidensya sa mga korupsyon na naganap noong panahon ni Digong 2016 to 2022, ang tinuturo ng ebidensya ay ikaw, Bongo. Maari nga, baka nga, talaga nga na mayroong korupsyon din. Nito nga after ng termino ni Digong 2022 to 2025. Kung talagang mayroong korupsyon niya, na talagang sangkot si Saldico, sangkot si Martin Romualdez, at ang lahat pa ng mga pinagbibintangan ngayon patungkol po sa issue ng korupsyon. Baka nandyan si Joel Villanueva, si Jinggoy, si Bong Revilla, si Chis Escudero. Yan yung mga senador na pinagbibintangan. Maaaring baka talagang mayroon ng korupsyon. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang korupsyon na ginawa ni Digong. Yan na nga ba yung gustong mangyari ni Marcubeta? Protektahan si Digong. Protektahan ang lahat ng kaalyado. Protektahan ang lahat ng mga sumusuporta kay Digong para hindi ma-pinpoint, hindi pumunta doon sa lihis, sa sinasabing paglihis. Yung sinasabing direksyon na yon na inililihis. Hindi. Buti sana kung walang korupsyon ng panahon ni Digong. So ngayon, kunwari, may mga ebidensya na magpapatunay na ang CLTG Builders ng tatay kuno ni Bongo ay may nagawang korupsyon kasama ang mga diskaya. Paglilihis ba yon? Hindi. That's another part of the story. That's the other story of corruption. That's the other branch of corruption. Sangay-sangay yan eh. Hindi lang naman isang tao lang ang gumagawa ng korupsyon. At hindi lang isang tao ang dapat na masisi o maituro o nagkasala or maparusahan. Lahat kayo. Kaya kung sakali man may mahukay na mga ebidensya na magpapatunay na ikaw, Bongo, ay sangkot ka sa korupsyon, hindi po paninira yun. Nadiskubre lang ang matagal na ninyong tinatago ni Digong. Okay? Nakakalulang daan-daang bilyon ang nakuhang project ninyo. Nakakalulang luho sa katawan at pamumuhay ninyo. Na bumili kayo ng mga luxury car, mga property at bilyon sa bangko, mabutit na hold na ng AMLA at ng Central Bank. Yan ho ang dapat gawin. Okay? Kaya kung sino man po yung mga sangkot na kontraktor at district engineer at mga kinalaman sa scam, huwag kayong magmamalaki sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang binibigyan at obligasyon ng gobyernong proteksyonan ay mamamayang Pilipino na may-ari ng pera, hindi kayo. Tama lang yung sinabi ni Secretary Singson ng komisyon. Hindi kayo karapat-dapat dahil nakinabang kayo. Hindi dapat maging state witness kayo. Dapat kayong makulong ng habang buhay at bawiin pa ang lahat ng ari-arian na madidiscover ng pamahalaan dahil yan ay kaduda-duda na yan ay hindi inyong pinaghirapan, kung hindi yan ay pera ng mamamayang Pilipino mula nung pumasok kayo sa national ng pamahalaan ng mga kontrata ng 2016. 10 years, nagpasasa kayo. Magmamalaki pa. Wow, ang lupit nyo. So ayan po ang ating observation dyan. Samantala, sana huwag pamarisan ito. Alam ko, nararamdaman ko, nababasa ko po, naiinip na, parang disappointed na ang mga tao dahil mabagal daw. Ako man nababagalan din, pero ang problema ko kasi, ang policy ni Pangulong Marcos, rule of law. Walang paglabag sa karapatang pantao.
batas ang magpaparusa sa lahat ng mga umaabuso. Yan po kasi ang policy. Pagka rule of law, talagang mahabang proseso. Matagal. Pero ganun pa man, dahil nga ho, peoples of the Philippines ang complainant, sana rule of law, pero sana bilisan. Kasi ako naniniwala mayroong karapatan ng Pangulo na magpa-aresto sa mga garpal na imbud dito, lalo na yung mga congressman at senador. Pagka kasi rule of law, 100% ng ating susundin. Ako, taon ito. Ang kalaban natin ay panahon. 2 taong mahigit na lang si Pangulong Marcos. Pagdating ng 2027, puro politika na kasi mag-i-eleksyon ng 2028. So baka matabunan ito. Pag natabunan ng isong ito at inabot ng politika, ng pamumulitika sa 2027, baka walang mangyari. Iyan ang mabigat. Kaya napakabigat na hamon ito sa Office of the Ombudsman, Department of Justice. At syempre pag nasa Sandigang Bayan, korte na yan, wala na tayong kontrol doon. Sa ngayon, may karapatan pa tayong manawagan o mapila sa DOJ at Ombudsman kasi hindi korte yan. Pero pag nasa korte, wala tayong magagawa. Kung anong proseso doon, yun ang ating susundin. Okay? Pero ganun pa man, ginagawa namang lahat ng ating gobyerno. Suportahan lang natin. Huwag kayong pahawa, huwag kayong mahawa sana ng mga troll at mga DDS na iba lagi ang sinasabi. Minsan ang layo sa topic ng kailang mga comment. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Halatang may nag-uutos, troll talaga sila. Wala na sila. Huwag na tayong maniniwala dyan. Ang iisa lang ang kanilang layunin. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, kinokontra. Lahat ng sinasabi ng gobyerno, ayaw nila. Kasi ang gusto lang nila, isa lang. Palitan si Pangulong Marcos at ilagay din yung may kaso ng korupsyon with betrayal of public trust na si Sara Duterte. Ibalik ang mga Duterte. Yun lang ang gusto nila. Wala silang pakialam sa ibang issue. Kaya huwag nating suportahan yan. Personal and political interest. Hindi mapapaganda ni Sara Duterte ang bansa dahil siya may problema rin sa korupsyon. Ambisyosa lang ang mga taong yan, pero hindi nila kayang harapin sa aking personal na pananaw ang malalang korupsyon dahil mula nung kanyang ama 2016 hanggang ngayon ang korupsyon pinag-uusapan. Yes, Sir Mike. Naku, marami po talagang mga troll at talagang dudumugin ka ng mga bobong DDS at mga hindi mo alam kung tanga o mga matatalino, kung ano ba talaga, matalino sa kalokohan, itong mga DDS na ito. Kasi alam niyo po, ito yung masakit na katotohanan. Kapag ikaw troll, kapag ikaw ay DDS, kapag nagsisinungaling ka, parang ikaw pa yung totoo eh. Parang ikaw pa yung totoo ang sinasabi mo. Alam niyo yung hindi na sila naniniwala sa mainstream media, naniniwala na sila dun sa vlogger na nagsisinungaling. Sa vlogger na fake news, dun na sila nanonood. At talagang yung kanilang utak nakatanim na ang lahat ng sinasabing kasinungalingan ng vlogger na yon, ng tao na yon, o ng congressman na yon, o ng vice-presidente na yon, yun ang totoo. Katulad na lang nito, example. Sinabi ni Sara Duterte, si PBBM daw hindi nagtatrabaho. Kahit na hayag ang katotohanan na si PBBM ay nagtatrabaho naman talaga, meron talagang kinikilos, meron talagang ginagawa, ang sasabihin nila, si PBBM daw, tamad, walang ginagawa, hindi nagtatrabaho. Tumingin ka lang sa RTBM, tumingin ka lang sa PTV4, sa YouTube channel ng PCO, YouTube channel ng yung mga Philippine News Agency, ayan, nandyan yan. Makikita mo, Radyo Pilipinas, napakarami pong mga pwedeng ma-check, matignan ng mga channel, mga social media accounts ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang siya ay nagtatrabaho. Pero alam niyo, pinapaniwalaan nila yung fake news. Tuwan-tuwa sila nung sinabi ni BP Sara na si PBBM daw hindi nagtatrabaho. Diba? Kita nyo. Kahit na maraming ebidensya ng katotohanan na si PBBM ay nagtatrabaho, kumikilos, Luzon, Visayas, Mindanao, pinupuntahan, ginagalugad para makapag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Ang pinapaniwalaan nila, yung kasinungalingan ni Sara. Ewan ba natin Diba? Masyado po talaga silang magaling sa kalokohan, matalino, sa kabulastugan. Kaya po, katulad nito,
mga diskaya, may nagpapayo sa kanila na huwag na silang makipagtulungan sa ICI. Bakit? Hindi naman sila makakaligtas pala sa kaso. Ang dating, parang ang gusto ng mga diskaya, hindi sila makasuhan sa ginawa nilang pakikipagtulungan sa mga kurakot. Hindi nga nila pwede talagang sabihin o gawin, o hindi rin pwedeng pumayag ang gobyerno na hindi sila mapaparusahan dahil maraming tao ang magagalit. Isa na ako dun. Aba, kapag ang mga diskaya, hindi nakulong yan, hindi yan nabulok sa kulungan, magagalit ako. Kaya napaka-imposible nung kanilang gustong mangyari. Kasi alam niyo po, ang isa sa mga gusto nilang mangyari, iligtas ang kanilang anito noong 2016 to 2022. Sino ba yon? Si Digong na nabubulok na sa kulungan. Siyempre, ayaw nila na madamay si Digong. Dahil kapag nadamay si Digong, lahat ng baho ng mga Duterte, lahat ng pangungurakot, pagnanakaw sa bayan ng mga kampon ni Digong, mahirap ng lusutan yan. Pabiruin nyo, nakipagkasundo kayo sa mga kurakot tapos ayaw nyo na maporsahan kayo. Labo naman nun, Curly at Sara. Nakisama kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga proyekto, mga lahat naging substandard yung mga proyekto na meron kayong kasamang mga kurakot o may mga humihingi ng kickback. Tapos ang gusto nyo, hindi kayo maparusahan, hindi kayo makulong, naligo kayo sa napakaraming pera dahil sa pakikipagkaisa nyo sa mga kurakot from 2016 to 2025. Tapos ayaw ninyo na maparusahan kayo, ayaw nyo na makulong kayo. Hindi pwede yun. Maraming magagalit na tao, maraming magagalit na mga Pilipino at baka matulad tayo sa Nepal at Indonesia. Hindi pwedeng hindi kayo makukulong. At hindi rin pwede na maprotektahan ninyo yung mga kurakot. Payag ba kayo, Curly at Sara, kayo mga bulok sa kulungan pero yung mga humingi sa inyo ng kickback, humingi sa inyo ng porsyento at lagay, hindi nakakulong. So yun lang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na akin-reactionan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube. Suportahan po natin, walang fake news kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo lahat, Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po. Huwag tayong tutulad kay Curly at Sara. Ayaw daw ng korupsyon, masama daw ang loob, masama daw sa loob nila, malabag sa kalooban nila, magbigay ng porsyento kickback sa mga politiko. Pero atin naman ang atin ng bidding, siyam na kumpanya pa ang ginagamit sa bidding. Yung ba may ayaw sa korupsyon? Nek nyo.